lugar na nanonood po, ay welcome po kayo sa Praise and Worship Fellowship. Tayo po ay aawit sa Panginoon. Ang dalangin ko ay ang lahat ay sumamba, ang lahat ay magluwalhati ng Panginoon. Itaas natin ang Panginoon. Hallelujah. Siya lamang ang Diyos natin na makapangyarihan. Hallelujah. Dala
samba, O Diyos. Hallelujah. Purihin ang kataas-taasang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, ang kaluwalhatian, karangalan sa umagang ito, O Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas at walang sino mang tao, Panginoon, na mag-glorify kundi ang tanging pangalan mo lamang, Panginoon. Salamat. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang anointing mo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Ang aming mga awitan, Panginoon, ang aming pakikinig ng iyong salita sa umagang ito, O Diyos. Panginoon, we pray, Panginoon, na anoint mo, Panginoon, ang magbabahagi ng iyong mga salita sa umagang ito, O Diyos. Lord, nawa, Panginoon, ang lahat ng mga salitang lalabas, Panginoon, sa kanyang bibig, Panginoon, ay magbigay kalakasan sa bawat isa sa amin, magbigay encouragement, Panginoon, sa bawat mga kapatiran naming nanghihina, Panginoon, sa pananampalataya, O Diyos. Salamat, Panginoon, at ang aming mga kapatid na on the way dito sa iyong templo, Panginoon, ingatan mo, O Diyos. At nang makasama namin sila, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo sa umagang ito, O Diyos. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang mula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, mula sa aming ulo, hanggang sa aming talampakan, Panginoon. Ikaw po siyang kumilos sa bawat aspeto ng aming mga buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, na inaangkin namin ang tagumpay sa umagang ito, Panginoon. Ang anointing mo sa magsasalita, Panginoon, yung empowerment mo, Panginoon, ay mag-manifest, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Salamat at Panginoong Diyos, tunay na napakabuti mo at sa iyo lamang, Panginoon, ang glory at binabalik namin ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. Ang pagbasa ay mula sa Hebreo chapter 6 verse 4 to 6. Upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na espiritu, nakatikim ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Napakasarap na mahin ang presensya mo, O Diyos. Napakasarap paglingkuran ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po at inuukit mo sa puso namin, O Diyos, ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Praise. We worship you, Lord. We worship you in the beauty of your holiness, O God. Bakit
po, Panginoon. Jesus, kaming katulad mo. Hindi dahil sa himala, nais kong ibigin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, O Diyos, walang iba. Nais kong ibigin ka. Ulitin po natin. Pahayag natin sa Diyos natin. Nais Siya nga, O kong Diyos, pakinggan mo ibigin ang ka. bawat tinig namin, Hindi O Diyos. dahil sa Hallelujah. pagpapala, Hallelujah. nais O Diyos, kong hallelujah. ibigin ka. Hindi dahil sa himala, nais kong ibigin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, O Diyos, walang iba. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan. Dakila ka, Panginoon. Pabayaan mong ibigay namin ang buhay na to sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ang tunay na may-ari nito, Panginoon. Ikaw ang lumikha sa amin, O Diyos. Ikaw ang nagbigay ng tunay na buhay sa amin. Hallelujah. Praise. We praise you, Jesus. We glorify you. Amen. Mayroon Yes. lamang akong sanglibong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang, Mayroon lamang akong sanglibong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat, Hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalagit ng mayroon lamang akong awitin. sariling buhay. Mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan
sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako libong buhay, awitin natin. Siya nga, O Diyos, kung mayroon lamang, Panginoon. Hallelujah. Hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip na Gaya ng dagat. Hallelujah. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng Gaya ng dagat. awitin. Hallelujah. Gaya ng Dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin, O Diyos. Sambahin mo ang Panginoon. Sambahin mo ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin mo siya. Masambahin mo ang Diyos. Siyang nagbigay buhay sa atin. Siyang nagbigay buhay sa atin. Ang pag-ibig niya'y wagas. Ang pag-ibig niya'y laging sariwa tuwing umaga. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We glorify you. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang kataas-taasan mong pangalan. Diyos na nagbigay buhay sa amin. Diyos na kumakalinga sa amin. Hallelujah. Siyang may hawak ng aming kinabukasan. Dapat ka lamang purihin, sambahin, O Diyos. Hallelujah. Huwag mong pabayaan, Panginoon, mapagod kami sa pagsamba sa iyo. Huwag mong pabayaan, Panginoon, na manghina kami sa aming pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. Nakikita mo ang puso ng bawat isa, O Diyos. Nakikita mo ang bawat pagkatao namin, O Diyos. Ikaw ang nagbibigay nito. Ikaw ang magdudugtong ng pangangailangan namin sa aming innermost being, O God. Isigaw nito ang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Isigaw nito, Panginoon, ang kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah.
Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We glorify you, Jesus. Atin pong sambitin ang ating pananampalataya. Hallelujah. Ang banal na kasulatan ay walang pagkakamali. Sa makatwid, ako ay mananampalataya sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang kanyang salita ay nagpapahayag ng pag-asa at buhay. Ako ay mananatili sa kanyang salita at ako ay naniniwala sa kanyang makapangyarihang mga gawa sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Sa kanya ako ay kumpleto. Ang aking pananampalataya ay gumagawa. Ako ay malakas, hindi mahina. Ako ay mananagumpay, hindi biktima. Ako ay panalo, hindi talunan. Ako ay manlulupig. Ang mga pagsubok mangunguna sa aking tagumpay. Sa makatuwid, ako ay mabubuhay sa salita ng Diyos, magpapahinga sa kanyang pag-ibig, at tatapyasan ako sa kanyang kaawaan. Dahil dito, aking itatalaga sa Panginoon ang paglilingkod bilang banal na pagsamba. Ang buhay na pinamumuhay ko ngayon. Sa Diyos ang papuri. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Napakaganda po yung ating mga inawit. Amen. Sabi niya, kung meron lang akong 1,000, meron na bang 1,000? Pinakamatanda sa atin, si nanay. Amen. Sabi doon sa kanta, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay. Di ba? Kaya tayo po, mapalad po tayo, hindi tayo abot ng 1,000 maglilingkod sa Diyos bago siya dumating. Amen. Hallelujah. Kaya salamat sa buhay ni nanay dahil siya na yung pinakamatagal dito, pinakamatanda. Amen. And yet, tignan mo naman, talagang nakikita po yung pagpapala ng Diyos sa buhay ng mga anak na tapat na naglilingkod sa Kanya. Amen ho ba? Amen. Hallelujah. Kaya alam niyo po, napakabuti po ang ating Panginoon. Sana po, wag po tayong matulog. Malakas ang boses ko po. Kaya, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kagaya po ng ating kinanta, sabi niya, bakit nga ba? Minsan ho ba natanong niyo sa buhay niyo, bakit nga ba kami naglilingkod sa iyo, O Diyos? Bakit kaya kami pumupunta sa church, sa Bible study? Hindi ho ba? Minsan na itanong na ho ba natin sa ating mga sarili niyan, bakit? Kung bakit? Amen? Hallelujah. So ang ating pagbulay-bulayan ngayong umaga po ay matatagpuan po sa Hebrew 6, chapter 6, 4-6 po. Sabi po niya dito, babasahin ko po sa ating lahat. Sabi niya, babala laban sa pagtalikod sa Diyos. So ibig sabihin po, ito po ay kumakausap na ang Diyos sa mga nanampalataya. Amen? Sabi niya dito na, sapagkat paano pang mapagsisisi at mapanunumbalik ang mga tumalikod. Ito po ay patanong. Amen? Dati naliwanagan na sila. Nakalasap ng kaloob ng langit. Amen? Hallelujah. At naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. At nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kung sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus ang ibinibilad
sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Amen. Ito po yung masaklap. Kaya tayo po, naranasan na ho ba natin yung kabutihan ng Diyos? Ito po ay tumutukoy po sa ating lahat na mananampalataya. Wala pong bago dito tayo sa church. Kaya ito po, salita ng Diyos ay para sa lahat po sa atin. Amen. Kaya saglit po tayong manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong mga salita na siyang naihayag na Panginoon. Aming pagbulay-bulayan ito, O Diyos. Nawa Panginoon, ang bawat isa ay mapalakas Panginoon at makapagpatuloy sa paglilingkod, O Diyos. Hallelujah. Ikaw po ang malugod sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, ang mga viewers, O Diyos, na siyang sumusubaybay, Panginoon, ng Praise and Worship Fellowship, Panginoon, pagpalain mo sila. At makuha nila, Panginoon, ang aral na aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat, O Diyos. Sa iyo lamang, Panginoon, ang kaluwalhatian at hinihingi ko po, Panginoon, ang iyong puspos ng banal na Espiritu sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang dakilang Diyos, makapangyarihang Diyos, Panginoon. Hindi nagbabagong Diyos. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Kaya ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinataas. Wala nang iba sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, iniisip ko po, sabi ko, yung mga pastor hindi nawawalan ng ibinabahagi sa church. Ang hirap po kayang mag-search ng ibabahagi po ng mga pastor. Pero salamat sa Diyos, sabi ko po, kung gamitin mo ako, Panginoon, ng may yung mabisa sa aking mga kapatiran, ikaw ay maluwalhati at maitaas. Sabi ko po sa Panginoon, basta tayo po, willing po tayo magpagamit sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya itong topic po na ito ay para sa mga mananampalataya. Sabi po niya dito, ang katanungan ko po, ano ang mga bagay na mangyayari kung ang isang mananampalataya ay tatalikod o hihinto sa kanyang paglilingkod? Meron po akong ibabahagi sa ating lahat ngayon. Kaya makinig po tayo. Amen? Ang una po, sabi po niya dito ay, dito sa teksto po natin, na binasa ko po, sabi niya dito ay, dito ang sumulat ng Hebreo ay tumalakay sa mga bunga ng pagtalikod sa Diyos o pagtalikod mula sa pananampalataya. So may bunga po yan kung tayo ay tatalikod sa Diyos. Ang personal na pagtalikod sa Diyos ay hinango po sa Greek word na apostasia, ay 2 ulit na lumilitaw sa bagong tipan bilang isang pangalan. So matatagpuan po ito sa 2 Thessalonica 2:3. Sabi niya, sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng swail ang itinalaga na walang katapusang kaparusahan. At dito po sa Hebreo 3:12, sabi niya, bilang isang pandiwa naman po, ay hinango sa Greek word na episteme. Ibig sabihin po ay talikdan. Amen? Ang katagang Griego ay binibigyang kahulugan bilang paglayo. Ito po yung ibig sabihin ng talikdan po, bilang paglayo. Tayo hubay, naranasan na huba nating lumayo sa Panginoon. Pagtalikod, paghihimagsik, pag-alis. Kaya marami po tayong katanungan minsan, bakit may mga umaalis sa church? Di ba? Sabi niya, pag-alis, pag-atras, at pagtatakwil sa dating pinaniniwalaan. Amen? Ito pong ibig sabihin ng pagtalikod o tinalikdan mo ang pananampalataya mo, kapatid. Amen? So, may mga katanungan po dito na, bakit kaya maraming umaalis sa church? Sabi ko, nagfe-fellowship nga kami, kumakain po kami ng asawa ko kanina. Sabi niya, bakit kaya may mga umaalis sa church? Hindi sila lumalago, sabi niya. Alam niyo po, kapatid, ang paglago ay hindi po nakabatay sa church. Amen? Personal po nating paglaguyaan. Amen? Ganun ba ang kaligtasan? Ang kaligtasan po, hindi po tayo naliligtas sa church. Amen?
personal na po na ang kaligtasan ay isang personal po. Kaya minsan po, maraming umaalis sa anong kadahilanan po. Sila lang ang makakasagot niyaan. So ito po yung pagbubulay-bulayan po natin, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Amen. Huwag na po nating antayin yung darating sa buhay po natin na tayo ay tatalikod sa Diyos. Amen? Alam mo po sa Bible study po namin noong last week, andito pa po si Pastora, yung mga disipulo po, talagang hindi sila, kumbaga hindi po sila nagpapatuloy sa mga sinasabi ni Jesus. Naranasan na po nila yung himala ng Diyos. Amen? Kaya yung kinanta po natin na sana po, huwag po nating ibigin ang Diyos dahil lang sa himala. Huwag nating ibigin ang Diyos dahil sa pagpapala. Amen? Hallelujah. Kaya ito po yung salita ng ating Panginoon na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ito pong Hebrews 6:46. Sana po, alam mo, bago ko po ginawa itong nasabi ko, Lord, sabi ko, sa pamamagitan ng iyong salita, kumilos ka sa mga kapatiran, na bawat isa na makarinig po ito ay mapalakas sila sa paglilingkod. Kung ikaw kapatid, tinatamad ngayon. Kung ikaw kapatid, nahihinto yung pagdalo mo, na po yung umpisa, na darating ang araw, wag na po nating antayin na talikdan nating buong-buo ang ating pananampalataya. Amen? Kanta po nating 1,000 taon. Sabi niya, buti na lang ako, nasa 40 pa lang ako sa paglilingkod ko sa Panginoon, siguro mga 20 years pa lang po, wala pa sa hundreds. 2 digits pa lang po. Amen? Kaya tayo po ay mapapalad dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos upang ibigin siya. Amen? Hallelujah. So itong una po, sabi niya, ano ang mga bagay na mangyayari kung ang isang mananampalataya ay tatalikod o hihinto sa kanyang paglilingkod? Ang una po, mawawala ang citizenship po natin sa langit. Hallelujah. Amen? Sabi po niya, hindi po tayo permanente dito sa lupa, kundi meron po tayong inihandang pangwalang hanggang buhay o lugar para sa mga nagpapatuloy sa Diyos. Sabi niya, mawawalang citizenship mo sa langit, kapatid. Amen? Hallelujah. Alam niyo po dito sa atin, pag nakakumit ka po ng mabigat na kasalanan, tinatanggal po yung citizenship natin. At saka kung hindi man matanggal yan, may mga nababawas na benefits na makukuha po natin. Amen? Ito po yung una, mawawalang citizenship sa langit. Nabubulol na ako. Mawawala po ang citizenship po natin sa langit. So, dito sa Filipos 3:20-21 po, sabi niya, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Amen. Hallelujah. Kung maririnig po natin ang langit, hindi ba tayo nagsusumigasig na talagang gusto nating marating ang langit? Amen. Sabi niya dito na mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesus. Hesus Kristo ang ating tagapagligtas. Hallelujah. Nananabik ang ating tagapagligtas. Glory to your name, Lord. Di ba napakaganda po? Ang ating tagapagligtas nananabik. Amen? Pagdating ng araw na yon, sabi niya, babaguhin niya ang ating katawang lupa. Glory. Sabi po nila, yung pinakamaganda daw nating itsura ang siyang makikita natin sa langit. Amen? Ano ba yung pinakamagandang itsura natin? Siguro yung mga teenagers tayo, wala pang mga kulubot, wala pang mga gray hair. Amen? Hallelujah. Sabi po niya dito, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Hallelujah. Kaya sabi niya, kawangis tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Hallelujah. Di ba napakaganda po? Ito lang po na salita ng Panginoon, talagang mapapalakas po tayo dahil gusto po nating marating ang langit. Amen? Walang dahilan na hindi tayo magpapatuloy. Walang dahilan na tayo ay tatalikod. Hihinto. Amen? Hallelujah. Ang pangalawa po ay di matatamo ang kaligtasan.
So, ibig sabihin po, hindi lang po sa pagtanggap natin, ligtas na ako. Hindi po. Sabi niya, di matatamo ang kaligtasan po kung tayo ay tatalikod. Kung tayo ay hihinto. Amen? Kaya maganda po na tayo ay napapakinggan po natin ang mga salita ng Panginoon na ito po yung nagpapalakas po sa ating paglakad sa Kanya. Sabi niya dito na sa Mark 8:36-37, sabi niya, ano nga ang napapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Amen? Hallelujah. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Wala po. Si Kristo lang. Amen? Kasi sabi po nila, pinag-aaralan nga po namin na hindi dahil sa mga magagandang gawa tayo naligtas. Sabi po yung pinag-aralan namin sa Bible study at saka marami pong hindi nakakaintindi. Pero ang una pong step, hindi ka po makakapunta sa third step kung hindi ka pupunta sa first step. Amen? So, ang una po na gagawin natin ay tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. After that po, kasi siya ang Diyos ng kabutihan magiging mabuti na rin tayo. Amen? Kasi tayo ay kawangis ng Diyos. Amen? Kaya dito po tayo nasusukat talaga. Dito po nakikita, ano ba ang paglakad mo kapatid sa buhay na meron ka ngayon, sa pananampalataya na meron ka ngayon. Amen? Hallelujah. So alam po natin, kung hihinto tayo, hindi natin matatamo ang kaligtasan. Kaya tayo po ay mag-umpisa po ng mabuti at matatapos din natin ng mabuti. Amen? Hallelujah. So ang pangatlo po, ang iglesia ay mawawalan ng miyembro. Di ho ba? Kaya bawat isa sa atin po ay mahalaga. Amen? Alam mo, kawalan po tayo sa isang iglesia. Bakit? Bakit tayo kawalan sa isang iglesia? Dahil alam nyo po, dito po nakikita na tayo ay talagang nag-iilaw tayo. Amen? Kasi ikaw kung masipag ka, at dito po, ang iglesyang ito ay hindi natin iglesia Si Kristo ang nagpasimula. At si Kristo po ang itinatanyag natin. Ang itinatanghal natin, di ho ba? Hindi po yung mga buhay natin ang pinag-uusapan natin dito. Si Kristo. Amen? Kaya ikaw kapatid, may halaga ka sa isang iglesia. Amen? Kahit nakaupo lang po tayo dyan, may halaga ka kapatid. Amen? Kaya huwag po nating ibaliwala ang isang kaluluwa po. Sabi nga, pag ang isang tao ay tumanggap kay Kristo, milyong-milyong anghel ang nagsasaya. Amen? Kung ikaw mawala, milyong-milyong anghel ang malulungkot. Amen? Kaya napakahalaga po na malaman natin ang halaga natin sa isang iglesia. Amen? Wala man tayong ginagawa, pero ikaw mahalaga. Amen? So sabi po niya dito sa number 3 ay, ang iglesia ay mawawalan ng miyembro. Malulungkot si pastor. Hindi siya nagtagumpay sa gawain. Amen? Hallelujah. Kaya malalaman po natin na sasabihin natin, ako ay mahalaga sa isang iglesia. Amen? Hallelujah. Kaya yung mga kapatid po na hindi nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, nakakalungkot. At tayo nga, hindi ka ba nalulungkot pag nawawala ang hindi mo nakikita ang isang kapatiran dito? Malulungkot tayo dahil andito po, meron tayong puso ni Kristo Amen? Nalulungkot. Ang mga anghel, nalulungkot. Amen? Kaya wag po nating hayaan na kahit isa sa atin po, wag po nating hayaan na mawala sila. Amen? Mawawalan ng miyembro ang praise and worship. Kailangan wag po tayong makunti, kundi tayo po ay dadami. Yun po ang gusto ng Diyos. Dadami po tayo, amen? Hallelujah. Dito po sa Gawa 2:42, sabi niya, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Amen? O kung wala yung isang kapatid, siyempre nababawasan tayo ng kapatiran. Amen? Oh, hallelujah. Sabi niya dito na sa pagpipira-piraso ng tinapay, tayo po'y nagkakaisa. Isang iglesia po. Amen? At sa pananalangin, sabi po niya. Alam niyo po nung nakulong si Pablo po, ang buong iglesia po ay nananalangin para sa kanya.
Amen? Yun po ang kailangan ng isang iglesia. Hallelujah. Amen. Andito ho ba tayo? Hallelujah. Kaya alam nyo, may halaga po ang bawat isa sa atin. Kawalan po tayo ng isang iglesia. Amen? Hallelujah. Naku, kukunti ang pupunta sa langit kung mawawala po tayo. Kaya kailangan po, magpalakasan po tayo. Dito po sa Hebrews 10:25 po, sabi niya, at huwag kaligtan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Amen? Huwag po nating kaligtan sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, sabi po niya, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan po natin ito. Amen? Minsan po kahit matagal na tayo sa paglilingkod sa Diyos, darating po ang araw na tayo ay minsan nasasaktan, minsan nawawalan ng gana, minsan napapagod. Pero ito po yung sasabihin ko po, na huwag po nating hayaan na ang ating pananampalataya ay maapektuhan. Amen? Kasi ang pinaglilingkuran po natin dito ay ang Diyos, hindi po ang tao. Amen? Kasi naranasan ko na rin po nasasaktan. Minsan, alam mo, minsan sasabihin ng, ay naku, wag na nga lang ako pumunta. Tingnan natin kung makakaya nila. Minsan naghihimagsik po tayo. Amen? Pero alam niyo po, ang tunay na naglilingkod sa Panginoon, meron mang nangyayari na hindi maganda, tayo pa rin, hindi natin wag na po nating hayaan maapektuhan po yung paglilingkod natin. Kundi lalo po tayong ilapit natin ang ating buhay sa Panginoon. Alam niyo po, nung nag-share po ako ng prayer meeting, ang pananampalataya po na walang kasamang paglapit sa Diyos ay hindi tunay na pananampalataya. Kaya kailangan po, tayo ay sabayan po natin ng ating pananampalataya. Ang pang-apat po, ito, nababawasan ang impluwensya o ilaw sa mga di mananampalataya sa komunidad. Amen? Kung alam po ng tao na tayo ay naglilingkod dito, sasabihin ng mga ibang tao, hindi na nagsisimba to. Ano kaya nangyari? Di ho ba? Yan yung mga typical na ng mga sensya ng mga tao yan eh. Yung sasabihin, ba't hindi na kaya pumupunta? Ano kaya ang kanyang dahilan? Hindi ho ba? Sabi niya, nababawasan ang impluwensya o ilaw sa mga di mananampalataya sa komunidad po. Kaya tayo po ay laging mag-ilaw. Amen? Hallelujah. Minsan, kahit may problema po tayo, wag po nating hayaan. Amen? Dito sa Matthew 5:16 po, sabi niya na, gayon din naman, sabi niya, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Dito sa Matthew 5:16 po, paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Amen? Sa mga di mananampalataya, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Amen. Hallelujah. Di ba napakaganda po? Sa mabubuting gawa po, nakikita na nag-iilaw po tayo sa mga di mananampalataya. So, dito po sa 1 Timothy 4:12 po, huwag mong bigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. So sa pamamagitan po ng ating pananalita, ugali, dito po tayo nag-iilaw. Pag-ibig, amen, pananampalataya at kabanalan, hallelujah. Dito po nakikita yung ilaw, yung Kristo sa buhay po natin. Pag-ilawin natin, amen. Huwag po nating itago sa baol. Amen? Hallelujah. Huwag po nating itago kung saan-saan. Kailangan po, pag-ilawin natin siya. Amen? Kaya alam mo po, minsan, pag merong mga nasasaktan dito o may karamdaman, minsan po, hindi na sila dumadalo. Pero, pag ikaw, mga kapatid natin na alam mo na nasaktan mo siya, tapos patuloy mo pa rin nakikita sa church, di ba na-encourage po tayo? Napapalakas po tayo? Amen? Hallelujah. Kaya ito po yung kailangan natin. Ang panlima po, nababawasan ang kasama natin sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatiran sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Pag merong tumatalikod, humihinto po sa Panginoon, nababawasan yung mga tao natin dito sa church. Kaya minsan po nagtataka tayo, bakit kaya wala si ganito? Bakit kaya hindi ho ba? Yun po yung ginagawa nating magkakapatiran. Kaya alam mo, I love our church. Maliit po tayo pero
I love it. Kasi alam mo yung mga tao dito sa church, 'di ba? Minsan, wala si ganito, ay nagbakasyon. 'Di ba? Ay nagbakasyon. Kaya alam mo, nakikita po natin yung mga pagpapala ng mga kapatiran dahil nakakapagbakasyon sila. So tayo po ay nakikigalak sa kanila. Amen? Praise the Lord, kasi dito po nakikita yung pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Hindi ho ba? Nakakapagbakasyon ba ang hindi na pagpapala? Of course not. 'Di ba? Hallelujah. Kaya alam nyo po, yung mga kapatiran natin, pag sila, ay wala sila, nagbakasyon. Praise the Lord. Hindi ho ba? Talagang lahat po ng ginagawa na matagumpay sa buhay natin ay dinadakila po natin ang ating Diyos. Kaya dito po nakikita yung pagpapala ng Diyos sa buhay po ng ating mga kapatid. Hallelujah. Ang pang-anim po, ang Diyos ay malulungkot at si Diablo ay magsasaya. Ay naku, kawawa ang ating Diyos. Napako na nga sa cross, malulungkot pa. Amen? Sa atin po, kaya ito po yung sabi ng Biblia, na ang Diyos po ay malulungkot. Kaya may halaga ka, kapatid, sa isang iglesia. Amen? Hindi, pag sinasabi po na hindi ako kawalan, kawalan ka. Dahil malulungkot ang Diyos. Amen? Gusto nyo ba malulungkot ang ating Diyos? At magsasaya si Diablo? Diba? Ay nako. Yun po yung hindi maganda. Kaya kailangan wag po nating palungkutin ang ating Diyos. Amen? Natagpuan ka na minsan, kapatid. Wag mo nang hayaan yan. Hallelujah. Kaya dito sa Lucas 15:7 po, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit. Yung isang makasalanang nagsisit, tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99, sabi niya, 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Amen. So kaya ang isang kaluluwa po ay napakahalaga kaysa yung 99%, 99, sabi niya dito, na matuwid na hindi nagsisi. Amen? So, kailangan po, kaya alam mo yung halaga mo, kapatid, ay walang kasing katulad. Tayo po ay lahat mahalaga sa Panginoon. Kung gusto mong mapasaya ang Panginoon, tayo po ay magpatuloy, huwag tatalikod sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya dito po, sabi niya dito, sabi niya, mga kapatid, tayo'y lumakad ng pasulong at magpatuloy, huwag paurong at tatalikod. Mamili po tayo ubay namumuhay ng pasulong o paurong? Magpatuloy o tatalikod? Dalawa lang po yan. Amen? Ang Diyos at saka si Diablo. Kung sino po ang mapapasaya natin dito? Ang Diyos ba o si Diablo? Kaya lagi po nating tatandaan, ang buhay natin ay napakahalaga. Hallelujah. Dito po sa Job 22:23. Sabi niya, manumbalik ka sa Diyos. Ikaw ay magpakumbaba at layuan mo ng lubos ang lahat ng masasama. Lubos. Lubos po, ha? Hindi lang po mild, kundi lubos. Hallelujah. Sabi niya dito sa Hebrew 3:13-15, sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa. Amen? Hallelujah. Wag po nating sayangin ang mga panahon na siyang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Hallelujah. Wag po tayong maging alipin ng kasalanan. Kaya kung meron po tayong nalalaman na may kasalanan po tayo, magsisi na po tayo ngayon. Amen? Hallelujah. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya, ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Amen? Malay po natin hindi na darating ang bukas. Gaya ng inyong ginawa ng maghimagsik kayo sa Diyos. So huwag po tayong maghimagsik sa Diyos. Amen? Kung meron po tayong kagalit or anything, huwag po nating hayaan na maghimagsik sa Diyos. Amen? Dahil lang doon. So, dito po sa 2 Chronicles po, sabi niya dito, huwag ninyong manahin ang ugali ng inyong mga ninuno, sabi po niya.
at mga kasamahan na pawang nagtaksil kay Yahweh. Iyan ang dahilan ng katakot-takot na kapahamakang inabot nila. Huwag kayong gumaya sa katigasan ng kanilang ulo. Magbalik loob na kayo kay Yahweh. Dumulog kayo sa kanyang dambana na itinalaga ninyong pangwalang hanggan. Sabi po niya, sambahin ninyo si Yahweh upang mapawi ang galit niya sa inyo. Amen? Napapawi pala ang galit o lungkot ng Diyos kung tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Sabi niya, sambahin ninyo si Yahweh. Paano ba tayo sumamba? Paano ba tayo sumamba, mga kapatid? Hindi lang po sana yung pagpunta natin dito sa church. Amen? Hallelujah. Sabi niya, sambahin si Yahweh upang mapawi ang galit niya sa inyo. Kung tayo'y manunumbalik sa Kanya, ibabalik niya ang inyong mga kasamahang nabihag sa ibang bansa. Mahabagit, mapagbigay si Yahweh, at di kayo itatakwil. Kung kayo'y manunumbalik sa Kanya. Amen? Kaya, tayo po'y manumbalik sa Panginoon. Amen? Sana po, nung unang tinanggap natin si Kristo, yung sigasig natin, ay maibalik po yun. Kaya kailangan manumbalik tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Ito ay sabi niya dito na ibabalik po ng Diyos ang kanyang kahabagat, kanyang mapagbigay at yung mga pagpapala po ng Diyos, kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Minsan po, yung sa buhay po natin, alam po natin yan, pag tayo'y lumalayo sa Panginoon, minsan may mga pangyayari sa buhay po natin na maigi pa nung hindi ako naglilingkod sa Panginoon, maganda ang kahihinatnan ng buhay ko. Pero yung mga iba naman, nung sila'y naglingkod sa Panginoon, parang bumigat ang buhay. Bakit kaya yung mga katanungan ng ating mga kapatiran, di ba? Alam mo po, marami po akong naririnig na nung tinanggap ko si Kristo, nagsisimba ako, pumupunta ako sa church, ang daming problema. Sabi nila, maigi pa nung maigi pa nung hindi ako pumupunta sa church, hindi ako nakakapagbigay ng tithes. Nang manghihinayang po sila nakakapagbigay ng kaloob, pero ang buhay ay ayos. Di ba, sinabi ko po dito na aanhin mo yung kayamanan dito sa Matthew po, kung ang buhay mo naman ay mawawala. Di ba? Kaya alam mo, talagang napakabuti po ang ating Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang humuhubog po sa atin, ang siyang nagpapalapit sa atin. Amen? Kaya sabi ko, Lord, ano ba ang pwede kong ibahagi sa small church that we have, Lord? Sabi ko, alam mo, ito po yung talagang gusto ng Diyos na manumbalik tayo sa Panginoon. Sana po hindi lang po sa linggo po tayo. Amen? Hallelujah. Kaya alam mo, makikita po natin. Kasi itong kinanta nga po natin na ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Hallelujah. Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, napakagandang maglingkod sa Panginoon kung tayo po'y nanunumbalik sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ko po, nung unang tinanggap natin si Kristo, yung unang talagang nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, nung tayo'y umiiyak sa Kanya, yun po yung alalahanin natin na, Lord, minsan pinatawad mo na ako. Minsan hinanap mo ako at ako'y nasumpungan mo. Hindi ho ba? Napakaganda pong pakinggan na tayo ay nawala noon. Ngayon tayo'y nahanap ng Diyos. Amen? Sabi nga dito sa binasa natin na muli mong ipinapako si Kristo. Amen? Hallelujah. Dito sa Hebrew, ito po yung teksto natin na naranasan na natin ang Panginoon. Nasumpungan na natin siya. Hindi ho ba? Gumaan na ang buhay natin. Alam niyo po, naranasan ko na po ang ating Diyos ng maraming beses. Kaya, hindi mo na ipagpapalit yung buhay mo ngayon sa noon. Amen? Hallelujah. Kaya ito po yung salita ng ating Panginoon na talagang napakaganda po na naranasan mo na ang Diyos. Huwag ka nang bumalik, kapatid.
sa dati mo. Amen? Hallelujah. Kaya ang buhay po natin, ipagpatuloy po natin yan. Huwag po tayong maghimaksik sa Panginoon. Huwag po tayong magtalikod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan po, makita po yung talagang pagpupursige natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Hallelujah. Minsan lang po ang buhay natin. Hallelujah. Alam mo po, dito po ako magtatapos sa isang kwento. Makinig po tayo. Amen? Hallelujah. Sabi ng asawa ko, ano ba yung mga pinagsusulat mo sa notebook mo? Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Talagang napakabuti po ang ating Hallelujah. Sabi po niya dito, meron pong pastor at saka nag-a-attend po siya. Sabi niya dito, Pastor, pwede ba mag-prayer request? Sabi nung pastor. Ay, nang attendee. Nalilito tuloy ako. Itong attendee po, nag-ask siya ng prayer request. Sabi nung pastor, oo naman, ano yun? Sabi nung pastor. Tapos sabi naman ng attendee, yung kamag-anak ko namatay na. Sabi niya. Tapos sabi nung pastor, anong gusto mo ipag-pray? Sabi naman ng pastor. Tapos sabi niya, namatay siya last week. Ipag-pray sana na mag-guide siya ni God. Sabi niya, mag-guide niya si God sa kabilang buhay. Sabi po ng attendee. Tapos sabi naman tong pastor, ay, sabi naman niya, kunwari, sabi niya, may exam. Kailan ka dapat mag-pray? Sabi niya, bago mag-exam o pagkatapos? Sabi niya, sabi naman ng attendee, syempre, pastor, bago mag-exam, sabi niya. Bago mag-exam po, sabi nung attendee. Tama ka, sabi nung pastor. Oh. Ganito kasi yan, sabi ng pastor po. Kapag nag-pray ka after na mag-exam, parang sinasabi mo sa Diyos na baguhin ang grades mo, sabi niya. Hindi yan pwede, sabi niya, dahil ang Diyos ay tapat. Sabi niya, hindi niya pwedeng baguhin ang resulta. Kaya, malalaman po natin, pagpatay na po ang tao, hindi na po natin baguhin kung ano ang destiny niya. Amen? Tapos sabi niya, ganun din naman, kapag namatay tayo, natapos na din ang exam. Okay, natapos ng exam pag tayo namatay. Sabi niya, hindi natin pwedeng baguhin ang sa resulta ng ating desisyon noong tayo ay nabubuhay pa. Ito po ay related po dito sa message. Amen? Hindi na natin mapabago ang ating destiny. Amen? Kaya ngayon kapatid, narinig mo ang mensahe ng Diyos. Huwag mo nang ipagwalang bahala, sa susunod na lang. Amen? Malay mo, hindi na tayo magkita. Hallelujah. Sabi niya dito, napakaganda po, sabi niya dito na hindi na natin pwedeng baguhin ang resulta ng ating desisyon. So ano bang desisyon mo ngayong kapatid? Nung tayo ay nabubuhay pa. Sabi niya, hindi na natin mababago ang ating destiny. Kaya alam mo, ito po ay kaparaanan ng Diyos na tayo po ay maging babala po sa ating lahat. Itong ating mapapakinggan. Dito po sa Hebrew 9:27, sabi niya, and as it is, sabi niya, appointed into men to die once. But after this is judgment. Amen? So, at kung paanong itinakda sa mga tao ang namatay na minsan, at pagkatapos nito ay paghuhukom. So, pag namatay ng tao, tapos ng exam mo, kapatid, wala ka ng pagsusulit. Amen? Patay ka na eh. You're dead. Andun na yung hangganan ng buhay mo, kapatid. Hallelujah. Kaya, maging ano po tayo sa ating mga buhay, mananampalataya, sa ating mga buhay. So, ibig sabihin, wala nang second chance. Amen? Sa ating buhay, hindi lang second ang binigay ni Lord sa atin, baka 10 beses na rin. 10 pagsusulit. Amen? Hallelujah. So, sabi nung pastor, I'm sorry, but that is the truth. Sabi nung pastor, yun po ang totoo. Kaya kailangan marinig po natin ang totoo. Ang totoo. Amen? Sabi niya, ng attendee, ay, ganun pala yun, sabi niya. Habang tayo ay nabubuhay pa, ayusin na natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Huwag na po tayong patumpik-tumpik pa
Sabi ng pastor, yes! Sabi ng pastor, sorry sa kamag-anak mo. Nagsusorry pa tong pastor. Hindi na siya pwedeng ipag-pray pa. Sabi niya, iyan ang reason kung bakit kailangang maunawaan ng tao ang salita ng Diyos. Habang sila ay nabubuhay pa, kailangan nilang tanggapin si Jesus bilang Panginoon. Hindi mo lang tanggapin si Kristo na bilang, kundi Panginoon. Ibig sabihin po ng Panginoon, siya na po yung talagang buhay mo. Umiikot na yung buhay mo sa Kanya. At tagapagligtas at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos bago pa mahuli ang lahat. So, wala na po tayong dahilan. Amen. Napakinggan po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Manumbalik po tayo. Ikaw lang nakakaalam, kapatid. Kung meron ka bang magandang relasyon sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi nung attendee, okay pastor, sabi nung attendee. So, ang iglesyang nagtuturo na may kaligtasan pagkatapos mamatay ay saliwa sa katuruan ng Biblia. Amen? Saliwa po. Hindi siya, parang salungat sa Biblia. At nililin lang ang tagapakinig. Kaya minsan po marami pong nakikinig na hindi, minsan kung ano lang pinapakinggan, yun na yun. Hindi po, amen? Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon para mapanindigan natin ang ating pananampalataya. Amen? Huwag po tayong madadaya ninuman. Sabi niya, kaya lahat po ng naniniwala na may kaligtasan pagkatapos mamatay ay magugulat na lang na ang katotohanan ay walang kaligtasan kung wala si Kristo sa buhay natin at mamuhay tayo ayon sa Kanya. Hindi lang po pagtanggap, amen? Mamuhay tayo ayon sa Kanya. Hallelujah. Dito po sa John 8:32 po, sabi niya, at inyong makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Tayo po ay alipin ng kasalanan. Kung hindi natin alam ang katotohanan, hindi po tayo makakalaya sa kasalanan. Amen? Kaya napakaganda po, ang katotohanan po ang siyang makakapagpalaya po sa ating lahat. So, dito po ay magsisi at magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dito sa Romans 10:13, sapagkat sinasabi ko sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Maliligtas. Maliligtas po. So, ibig sabihin po ito na hindi po tayo nakakalimot. Amen? If everything is okay, minsan, nakakalimot po tayo. Kailangan yugyugin tayo ng Panginoon para tayo ay laging lalapit sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga po na ang pagyugyug ng Diyos ay count it as a blessing, kapatid. Kasi gusto ng Diyos, hindi ka mawala sa Kanya. Gusto ng Diyos, kapatid, malaman mo ang kahalagahan ng buhay mo sa Diyos. Amen? Kaya ang bawat isa po, kawalan po tayo sa isang iglesia. Amen? Hallelujah. Huwag po nating ipagwalang bahala po ito. Tapos sabi po niya dito sa Santiago 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Amen? Hallelujah. Sana po, napagpala po tayo sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Kaya, ngayon na po, tayo manumbalik. Manumbalik po tayo sa Panginoon. Sana po, hindi lang po nating gawing kundi pagpupursige po natin. Pursigihin po natin. Amen? Kaya itong kanta po na ito na ating kinanta, bakit nga ba? Bakit nga ba? Amen? Bakit nga ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit tayo umaawit sa Diyos? Bakit tayo nag-aaral ng Kanyang salita? Amen? Hallelujah. Alam mo po, wala pong makakasagot niyan dahil sabi po sa kanta, dahil ikaw ay ikaw. Amen? Napakaganda po yung ating kanta. Kaya sa ating pagtatapos po, sana po napagpala po ang bawat isa. Amen? Hallelujah. Kaya mahalaga ka kapatid. Amen? Sa iglesia na ating kinabibilangan. Amen? Huwag po nating hayaan malungkot ang Diyos na tayo'y pakunti ng pakunti, pakunti ng pakunti, pakunti rin ang pupunta sa langit.
pakunting-pakunti rin ang nagliliwanag. Amen? Hanggang dumilim na ang mundo, kapatid. Kaya yung ilaw po natin, wag pong hayaan natin na mawala. Hallelujah. Gusto mo ba mapasaya ang Diyos, mga kapatid? Gawin po natin kung ano ang nararapat. Amen? Hallelujah. Sabi niya, ang sinumang nakakaalam ng mabuti na hindi ginagawa ay nagkakasala. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Amen? Dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang buhay na siyang ibinigay sa atin, nagkaroon po tayo ng kalayaan. Amen? Hallelujah. So, ito po yung ating mga pinagbulay-bulayan. Mawawala ang citizenship mo, kapatid, sa langit. Amen? Hallelujah. Pangalawa, di matatamo ang kaligtasan. Pangatlo po, ang iglesia ay mawawalan ng miyembro. Itong iglesia po ay kay Kristo. Amen? Hallelujah. Ang pang-apat po, nababawasan po yung impluwensya natin o ilaw natin. Amen? Hindi na po tayo nag-iilaw. Hindi po nakikita si Kristo sa buhay natin. Ang panglima po ay nababawasan po ang mga kapatiran natin na naglilingkod sa Diyos. Malulungkot tayo, hindi ba? Ang pang-anim po ay, ang Diyos ay malulungkot at si Diablo ay magsasaya. Aba, sabi niya, sige. Sabi niya, tanggalin niyo yung ilaw niyo sa buhay niyo at aangkinin ko kayo. Sabi po ng Diablo. Kaya alam niyo po, pinapanood po nga namin yung kaso ni Kibuloy din po. Talagang grabe yung pag-angkin niya. Sabi niya, sa akin kayo. Sabi niya, kung hindi kayo duman sa akin, wala kayong kaligtasan. Hallelujah. Kaya kung hindi po tayo wise enough, malilin lang po tayo. Amen? Kaya kailangan maging matalino po tayo sa lahat ng bagay. Amen? Kaya si Kristo po ang siyang maghari sa buhay po natin. Yeah, ito po yung pagtatapos natin. Awitin nga po natin yung bakit nga ba. Amen? Hallelujah. Bago tayo manalangin. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Sana po napagpala po tayo sa umagang ito, mga kapatid, ang ating napakinggan na kailangan po nating manumbalik sa Diyos. Praise. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon ng Diyos. Amen. Hallelujah. Na maranasan natin siya. Naranasan na ho ba natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Amen. Hallelujah. Kaya wala na pong rason na hindi po tayo makapagpatuloy sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Dahil sa kantang ito po, masasagot po, bakit kaya? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sinupuri ka namin, O Diyos. Ikaw po ang Diyos na dakila. Praise. Sa umagang ito, mga kapatid, ilaan natin ulit ang ating buhay. Bakit nga ba pinupuri kita? Itaas nga natin ang ating mga kamay sa pag-surrender sa ating mga buhay. Sinasamba Kita, bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamat? At bakit ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamat?
Kapag